dear beloved, Boss Mike Cervera. Tignan nyo mga kababayan ha, pansinin nyo maigi ito. Si Sara Duterte dumating sa simbahan. Dumating sa simbahan, oh. Tingnan nyo mga kababayan, ang asta. Ang asta ni Sara Duterte, tignan nyo. Nako po! Oh. Diba? Piyonang piyona, tabi! Tabi, dadaan ako! Ganon eh, no? Grabe si Sara Duterte, no? Parang daig pa hari, mga kababayan, pagka dumaan. Kailangan magsitabihan yung mga tao, ganon. Sa simbahan yan, sasamba kunya-kunyarian. Sasamba, magsisimba, tapos mumurahin naman nila. Paano nyo nasisikmura na minumura nyo yung sinasambang Diyos, tapos kayo ay pupunta, kunyari, sasamba rin kayo? Nakuha nyo, mga kababayan ko, nakuha ninyo? Paano nila nasisikmura yon? Si Sara Duterte na anak ni Digong na mga nagmumura, hinahamak nila ang ating Panginoon. Di ba? Anong sabi nila dyan sa Panginoon? Pinuputang ina nila. Di ba? Ngayon, nandito, tignan nyo. Ano ibig sabihin yan? Isang malaking pagpapanggap. Si Sara Duterte ay magaling magpanggap, mga kababayan. Kunyari, siya ay makadiyos. Lahi naman sila ng demonyo. Ang tatay niya ay nagmumura, minumura niya ang Diyos. Ano kaya ang gagawin niyan? Imbis na mag-amin-amin, mag-shoshokran kaya? Nako, ewan ko ba? Arnold Lopez Huwag mo nang pilitin kung ayaw nila. Wala nang halaga sa akin yan. Ang gusto ko yung gusto ako. Ayoko nung ipinipilit na yung sarili ko. Tapos na ako sa ganyan, Tapos na ako yung namimilit ako. Di ba? Sa sarili ko, sa ibang tao. Nakita nyo, mga kababayan ko, no? Grabe, ayan, tingnan nyo, ayan, Yan na, Kita nyo, Rain ng putang ina. Totoo bang sasamba yan? Rob Gamboa, totoo bang sasampa? Sasamba ba? Di ba? Walang ganun, walang hugot. Putang ina, mga kababayan ko, ewan ko ba? Pagka kayo hindi pa namulat yan kay Sara Duterte nyo, ewan ko, untog nyo na yung mga ulo nyo. Pakatulad nito. Eto, tingnan nyo, si Kibuloy, di ba? Nung una pa, ngayon yayariin na si Kibuloy. Pasok. Ni Pastor Apollo Kibuloy ang umano'y balak ng Amerika na ipadukot at ipaligpit siya matapos ipagkanuno umano siya ng Administrasyong Marcos. Kita nyo, bintang na naman kay Pangulo. Eto ang masakit, mga kababayan ko. Gumawa sila ng kasamaan, gumawa ng katarantaduhan, gumawa ng kanilang mga kamanyakan. Tapos, kapag sila'y naiipit o sila ay aarestuhin na, kasalanan ni Pangulong Bongbong, nasa naman yung hustisya doon? Pakitang tao, tama kayo, pakitang tao. Pero iba na yung tanong ko. Ito hong si Kibuloy na umiyot-iyot ng mga kabataan. Yung umiyot-iyot, di ba? Ayon yan, saan? Sa mga saksi, sa mga witness. May mga minor de edad, mga kababayan, ang mga pinagyuyot-yot ni Kibuloy. Ngayon, dinala pa, hindi pa nakontento dito sa Pilipinas, dinala pa yung kanyang kalibugan, kamanyakan sa ibang bansa.
At doon naghasik. Sa Amerika pa talaga. Sa Amerika pa. Ngayon, ikaw ang nagpakatirek-tirek ang mata kay Buloy. Ikaw ang nagpatigas ng utin mo. Ikaw ang lumamas sa kepay at os-os ng mga minor de edad. Ikaw ang naglaway-laway. Ha? Oh. Ikaw ang umararo. Diba? Ikaw ang umararo lahat. Tapos ngayon, yung lahat ng kasalanan na yon ay pinapanagot ka. Kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos yon? Sige nga ho, mga kababayan, paki-explain nga. Paki-comment nga dyan. Siya lahat, mga kababayan, ang nagpakasarap. Oo, siya ang yumutyot at tumitirik ang mata niyang hayop na yan. Baka nga, pag nilalabasan niyan si Kibuloy, natatanong niya pa yung sarili niya Oo. Oh, bakit masarap? Diba? Oh, ngayon, ang tanong, bakit ngayon kasalanan ni Pangulong Bongbong kung pinapanagot ka na sa mga kasalanan mong hayop ka? O eto 2024 pa lang talagang issue na to. Oo, na meron pa siyang pasumbong-sumbong sa kampo ng mga Duterte na kukunin siya. Ilang taon nang ang dumaan. Hindi pa nakukuha, baka ngayon pa lang. Bakit? Bakit ngayon pa lang? Umamin ho yung kasama niyang babae na co-accused niya na nagngangalang Maria de Leon ba yun? Hindi ko matandaan. Basta Maria. 'Di ba? Umamin na talagang totoo yung ginagawa nila na nagpapapasok sila ng mga membro nila sa Amerika at doon ay pinapaasawa kung kani-kanino. Parang ganun. Pero si Senator Riza Ontiveros hindi naniniwala at tinawag lang na pa-victim ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Ay! Hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Galit na galit. Bumaba na kayo kasi kailangan para ako ay hindi nila makuha. Ngayon naiisip na natin kung bakit gigil na gigil ang kampo ni Duterte kasama si Kibuloy na kailangan bumaba na si Pangulong Bongbong Marcos at kasama pati si First Lady pinagre-resign na. Di ba? At etong si Ninong Martin pinapababa na. Pati si First Lady bababa bilang asawa ni Pangulo. Kaya pala, ngayon ma-realize natin, noong 2024, galit na sila. Gigil na sila. Kasi nga, ayaw ni Pangulong Bongbong na bumaba. Bakit naman bababa? Para saan, di ba? Ito pala, para maligtas sila sa katarantaduhan nila. Grabe talaga si Pangulong Bongbong Marcos Alam nyo, eto, dapat malagay sa history na matindi. Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakagawa na magpapanagot, magpapakulong ng mga putang inang mga manyakis, magnanakaw sa gobyerno. Yan dapat Oo. Ang bigat niyan, mga kababayan. Kauna-unahan yan. Kaya pala gusto ng term sharing. Lisa Marcos, Si Mayan Los Baños. hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Kita nyo? Yan yung mga galit nila, putang ina, kayo lang pala galit, kayong mga manyonyokol. Kayong mga manyakis, magnanakaw ang galit. Kaya kayo. Sabi ko sa inyo, sa akin kayo maniwala. Si Sara Duterte, yan ang mga kakampi niya. Sila Kibuloy. Sipin nyo maigi yan.
ang kakampi ni Sara etong mga manyuyot-yot. Mapa-vlogger, mapa mga pastor-pastoran, mapa-boss ng mga vlogger na manyuyot-yot, abay iisang mga lakad. Kita nyo mga kababayan ko maliwanag yan. Sabi nga nila, syempre sino pa ba ang susuportahan mo? Dapat yung kaparehas mo. Kaparehas na umiiyot ng 13 anyos. Gigil na gigil ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy habang binabanata ng Administrasyong Marcos. Gigil na gigil no? Gigil na gigil si Kibuloy. Akala niya kasi kukonsentehin siya Ito ang hindi nyo alam mga kababayan ko, papaliwanag ko sa inyo. Mixed opinion. Akala nila, mahahawakan nila sa leeg si Pangulong Bongbong. Akala nila, si Pangulong Bongbong ay kukonsentehin sila. Nagkamali sila. Dahil si Pangulong Bongbong, kapag kamali ka, may kasalanan ka, dapat makulong ka. Ano sabi ni Pangulo? Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking mga kaibigan. Tignan nyo mga kababayan. Namali sila ng pag-aakala. Si Digong, akala niya weak leader daw si Pangulong Bongbong. Diba? Sinabayan pa ng mga vlogger na ipakalat na adik daw ang Pangulong Bongbong. Tapos ngayon mga kababayan, nakikita na natin kung ano ang mga dahilan kung bakit sila nang gagalit, nang gagalaite, gigil na gigil kay Pangulong Bongbong, katulad netong si Kibuloy. Grabe! Dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Sa nilabas niyang audio recording ngayong araw, hindi na nagpakita ng mukha si Kibuloy para raw sa kaligtasan niya. Dahil tinitiktikan daw siya ng FBI at CIA. Ay! Diba, FBI, CIA, Amerika. Ano naman problema namin dyan kung nakagawa ka naman ng kasalanan doon? Palagutan mo yun sa Amerika, Kibuloy. Diba, ganun lang ho kasimple yan ang tanong, nakagawa ka ng kasalanan sa Amerika, sa ibang bansa. Di pa nagutan mo yun doon. Kung tiktikan ka man, normal lang yun. May atraso ka doon tuloy. Base raw kasi sa kanyang mga source, nakikipagsabwata na sa US government sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez para ipadukot o kaya ipapatay siya dahil sa mga kasong nakasampa sa kanya sa Amerika. Kita nyo mga kababayan ko? Huwag kayong mag-alala. Kapag namatay si Kibuloy, makikiramay kami. Hindi naman kasi kami katulad ninyo na kapag kamay namatay, gigil na gigil pa kayo. Na kapag kamay namatay, doon nyo binabanatan. Hindi nung buhay pa. Bakit? Kasi takot kayo. Kami hindi. Pag namatay si Kibuloy, makikiramay. Hindi kami matutuwa. Di ba? Ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, rendition ng kanilang gagawin. Kita nyo, nagpapaawa siya nun? Niloloko niya yung mga tao para siya ay panigan. Niloloko ni Kibuloy ganyan na ganyan si Digong. Parehas na parehas sila, Digong, Kibuloy, Polong, Baste, Sara Duterte. Wala silang pagkakaiba lahat Mga sinungaling. Paano naman, sabi ko nga sa inyo, paano naman tayo kakampi kay Kibuloy? Diba? Alam natin na may kaso. Kaya itanong nyo kay Banatbay at sa grupo niya, paano nyo nasisikmura, Banatbay, na ipagtanggol si Kibuloy sa kabila ng napakaraming kinakasangkutan na mga kaso na puro kalaswaan.
Ngayon, hindi na ako magtataka. Kasi nga, sa grupo nyo nga, may tumitira ng 13, di ba? Magtataka pa ba kayo? Okay lang yun. Bakit? Basta magkapera. Basta magkapera yung mga yan, mga kababayan. Kanina nga may nag-aalok sa akin. Sabi sa akin, baka gusto ko daw, mga kababayan, na mag-promote ng sugal. Promote ng sugal, nakita nila yung FB natin at saka yung YouTube natin na tinaob na si Libayan. Sabi, baka pwede, 55,000, 50,000, sabihin na natin, sarado na natin, 50,000 every week daw, at magpo-promote daw ako ng sugal. Ayoko niyan. Kahit pagawin ninyo 1,000,000 isang linggo. 50,000 a week, mga kababayan, offer ng mga legal naman ng sugal. Kaya lang, mga kababayan, hindi nyo talaga ako maaasahan na mag-promote ng kahit anong klaseng sugal. Ayoko. Kahit pa tag 1,000,000 kada linggo. Ewan ko lang kay Chris Ulo, baka tatanggapin niya yon. Di ba? Ewan ko lang sa mga kasama natin, ako kasi hindi talaga pwede, hindi obra. Irerespeto ko na lang yung iba. Kung gusto nilang kumita dyan, sa sugal-sugal na yan. Ayoko talaga nyo, mga kababayan, kahit anong gawin ninyo, kahit na i-offer nyo na yung mga pinakamagagandang mga anak ninyo. Hindi, seryoso. Ayoko talaga. Ayoko talaga. Ayoko na talaga ng sugal. Tumigil na ako nung sinabi mo tumigil sa sugal. Tama ka, Belen Reyes. Wala huyang maidudulot na maganda. Malas sa buhay natin. Kita nyo si Mima. Anong dahilan ng pagkamatay niya? Yan, nag-umpisa sa kasi-kasino niya. Ayan. Diba? Mga kababayan, ako, makikita nyo ko sa kasino ay bihira pa sa patak ng ulan. Depende na lang sa mga hindi ko matanggihan ng mga nagyayaya. Pero hindi ako yung sugarol. Sasabihin ko, wala akong dalang pera para bigyan nila ako ng pantaya. Bibigyan nila ako 20,000, pantaya ako kunya-kunyari, naglalagay-lagay ako ng ganon. Pero, pag natalo yung 1,000, ibubulsa ko na yung 19,000. Ano tawag dun? Yun ang totoong panalo. Di ba? Panalo ka na. Kita mo, may 19,000 kang iuuwi. Kung nanalo yung 1,000 mo, naging 5,000, di may 24,000 kang iuuwi. Sa totoo lang, mga kababayan, yayain nyo na ako, ma'am babae, wag lang magsusugal. Lalo pa kaya, mga kababayan, magpo-promote ako, sasabihin ko, nasa comment section, ang link, ayoko ng ganun, mga kababayan. Kahit na magkanda kalas-kalas ang buto natin. Luis Fernandez, ayoko talaga ng sugal. Ang rendition, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Ayon pa kay Ayan, mga kababayan, yung mga banat nun. Nino, ni Kibulo, buhay pa rin naman. Di ba, no? Buhay pa rin lagot ka. Bash ka na namin, di ba, no? Di ba, no? Pangit talaga yung sugal-sugal na yan. Ayoko talaga niyan. Ngayon, mga kababayan ko, eto na. Ulitin ko, Jane Wanson, Virginia Domingo, Lito Ordanza, Dinosaur, Eleanor Palmes, Maria Eleanor Parmes.
Hindi ho tayo magpo-promote ng sugal at hanggat maaari wag ho kayong magsusugal. Kung gusto nyo, tumaya na lang kayo ng loto. O dun, di ba? Isipin nyo na lang pag nagtaya kayo ng loto, yung taya nyo may mapupuntahang matutulungan. Ganun lang yun. Dahil sa gobyerno yan. Pero yung mga, ewan ko ba yung mga kasi-kasino na mga lumalabas sa ano natin? Sa mga, di ba? Wall natin, ano? O nanonood ka lang, may biglang lalabas na, tinging, tinging, tinging! Di ba? Oh. Wag na ho, mga kababayan. Promise. Our beloved Boss Mike Cervera.